Let's try to survive day 30 only because maybe someone's going to be here. Okay, enjoy the ASMR. Sa pagkalahatan ang mga isinagawang protesta mula sa Maynila hanggang Quezon City. Umabot sa mahigit 6,000 ang sumama sa protesta sa EDSA Shrine at People Power na mas mababa ito sa 30,000 individual na inaasahan ng mga otoridad. Ito man, kinumpirma ng PNP na 2 individual ang naaresto matapos manggulo sa ginanap na protesta kaugnay ng anibersaryo ng People Power Anniversary at ng ika-trillion peso march. Agad pinalibutan, pinadapa at pinusasan ng mga pulis ang 2 lalaki na inaresto sa kasagsagan ng protesta sa malapit sa EDSA Shrine kahapon. Ayon kay PNP Directorate for Operations Acting Director, Police Brigadier General Rogelio Peñones, pinilit umano na ang mga ito upahin ang buong southbound lane sa EDSA Ortigas at pinagbabato ang mga pulis. Nutrition experts say for a productive day, you need a good breakfast. Sinagyan ng Energen completes the nutrition. Busog ka with 50% more cereal. So filling, so good. Kompleto ang breakfast with Energen every day. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, February 26. Panoorin po natin ang update sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang data sa lagay po ng ating panahon. Easterlies ang umiiral ngayon sa buong Kapulaan. Ito po yung hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko. At sa kasalukuyan dala po nito ang warmer temperature o mas mainit kumpara sa mga nakalipas na weeks or ng mga nakalipas na araw. At bukod po dyan, itong easterlies pwede po yung magdulot ng mga series of thunderstorms sa ilang bahagi ng ating kabuuan. Sa ngayon, wala po tayong bagyo na monitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala po tayong inaasahan. Pero patuloy na magtabay sa magiging update ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. Para sa pagtayan ay panahon, dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Generally ay good weather naman, especially sa umaga at pagdating ng katanghalian. Pero early afternoon hanggang late afternoon, hindi natin inalis ang mga chance ng mga isolated o mga pulong-pulong pagkidlat, paggulo. So sa kasalukuyan, ang Metro Manila pwede po makaranas ng 22 hanggang sa 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Sa Tagaytay ay 21 to 29 degrees Celsius, 16 to 25 sa Baguio, 22 to 31 sa Davao City, 22 to 33 sa Tagigaraw at sa Legazpi City naman ay 24 to 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Samantala, dito naman sa Northern Mindanao, Caraga, Bicol, sa Davao Oriental at sa Zamboanga del Norte, asahan natin ang maulap na papagurin at mataas ang tsansa ng halos maghapong pag-ulan dyan o pagbuhos ng ulan dulot ng easterlies. Kaya sa mga kababayan natin doon, pinag-iingat natin sila at magdalaho ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito. Sa natitirang bahagi pa ng Mindanao at maging sa Kabisayaan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papagurin dyan at good weather naman. Maliban po sa mga tagli ang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Pulis, 25 to 31, 24 to 30 degrees Celsius. 26 to 30 degrees Celsius. Ngayon din sa Malayan Islands, sa Zamboanga ay 24 to 30 degrees Celsius. At sa Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. At isitay po natin ang website po ng panahon.gov.ph para sa mga recent updates sa ating Samantalang sunrise natin for today is 6:15 in the morning
nighttime. Kaya tulad ito ng pagpapatakbo ng isang maliit na bayan. May sariling pamamahala ng tubig, kuryente, sewage, pagkain, at iba pang serbisyo sumusuporta sa mga proyektong pang-agham. Karamihan sa mga bakante ay para sa summer season, mula Setyembre hanggang Pebrero, kung kailan halos hindi lumulubog ang araw. Samantala, may higit kulang 12 taon na nananatili sa winter season. Na umaabot ng 12 buwan ang pananatili sa base. Dagdag na yan, Dre, sa mahalaga ang pagtatrabaho sa Antarctica ay hindi lamang isang trabaho, kundi pagiging bahagi ng isang maliit at mahigpit na komunidad. Bernie Briones, humahataw sa balita ngayon. Simula Pebrero 25, lahat ng dayuhang bisita mula sa 85 bansa na patutungong United Kingdom ay kailangang magkaroon ng electronic travel permit bago makabiyahe. Ayon sa UK Interior Ministry, hindi papayagang makasakay ng mga airline ang sinumang pasahero na walang validong permit o dokumento, kaya dapat i-proseso at ipakita ito bago pa man ang biyahe. Ito ang kumakato na balita ni Gerard Moral. na Interior Ministry ng United Kingdom na simula February 25, lahat ng tayong bisita mula sa 85 bansa ay kinakailangang kumuha ng Electronic Travel Authorization o ETA bago bumiyahe patungong Britain. Kung wala ito, hindi sila papayagang makasakay ng mga airline. Ang ETA ay isang online pre-travel permit na kinakailangan i-proseso ng mga tayong hindi na kailangan ng visa upang makapasok sa United Kingdom. Nagkakahalaga ito ng 16 pounds o tinatayang $21.57. Una na ipinakilala ang nasabing sistema noong 2023 at ipinatupad sa mga bisita mula sa ibang mga bansa sa Europa. Na naipatupad. Ngayon, ganap na pinapatupad ang ETA bilang mandatory requirement para sa mga apektadong bibisita sa United Kingdom. Ayon sa Interior Ministry, obligado ang mga airline na huwag pasakay ang mga pasaherong walang ETA, e-visa o ibang pang validong dokumento. Hindi naman sa cloud ng patakaran ito ang mga British at Irish citizen, kabilang ang mga may dual citizenship. Kaya hindi na mga may legal na karapatang manirahan sa United Kingdom. Samantala, noong October 2025, sinulat na ng European Union ang pagpapatupad ng Entry or Exit System o EES para sa mga British citizen na pumapasok sa mga bansa sa ilalim nito. Bahagi ito ng most Brexit border controls matapos ang formal na pag-alis ng United Kingdom sa European Union noong 2020. Dahil dito, nangangapagilang malalakbay sa posibleng pagkaantanan ng mga biyahe sa mga panibaran. Nagmamalaki ng ilang limit ng mga airlines sa maaaring malawakang aberya na may dulot ng ganap na pagpapatupad ng sistema, lalo na sa panahon ng Easter travel rush. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang PPTU, patuloy po yung matabay, magmamahal at
is cleaning. He is cleaning. Kung katulad kita na sa tuwing nagluluto ay paulit-ulit naghuhugas ng kamay, kailangan mo talagang gamitin ang apron na may kasamang built-in na pamunas ng kamay na ito. Ngayon, hindi mo na kailangang magpunas ng kamay sa tabi mo. Ang disenyo nito ay hindi lang maganda, may simple at maayos na vertical stripes pa na mukhang malinis at elegante. Ang material nito ay waterproof, The municipality of Cariacan. So, ang tanong mo, sir, kung anong nararamdaman. Last Saturday, nandun kami, nagpunta kami ng Pag-asa. Tinanong Kasama sila tabi kasi. kasama namin Senator Rizal. Tinanong si Mayor ng mga media na kasama namin. Ano pong nararamdaman nyo kapag sinasabing ipamigay na kayo? Ang sabi naman ni Mayor, sabi niya hindi na lang namin kasi baka hindi lang nila naiintindihan or kulang lang sa paliwanag. Pero para sa akin, I mean, looking at the community there, bilang Pilipino, nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako na pag may mga ganyang nagsasabi, tapos we are even questioning our own position. Parang ang hirap sabihin na magkakapamilya tayo, for example, and you're going to say na yung taga na doon kapamilya natin, hindi na, pamigay na rin natin yan. Parang gano'n din, di ba? Pero pinag-uusapan kasi natin dito It's a bit harder. Touch, sa touch, Pilipino. touch, Ang touch, pinag-uusapan natin dito, teritoryo natin bilang Pilipino. And It's a bit ang harder. hindi ko Touch, maintindihan touch, touch, is touch, kung touch. sinusigurado mong Pilipino ka talaga and you choose to weaken our position. And yung pinagsasabi mo pang pamigay, may kabataan doon, may Pilipino doon na nangangailangan ng tulong natin para mas maging maayos ang buhay niya. Sabi niya sa yung benta mo kami yung sa caricature, ikaw ba gawa-gawa nun? Actually, kuha mo na rin sa bukid. yung caricature na yun, I grab it from some of the materials na meron sa Google. No? Marami naman ang makikita sa ano. Secondly, yung caricature na yun, ginamit ko yun as a visual aid, as a satirical image ni ng isang Chinese Pero looking wala nang pangalan siya, di ba? sa slides. Yes, wala naman siyang pangalan. But, ang gusto ko nang i-explain, hindi naman siya official press conference. No? Academic event yan, di ba? Academic. Ang nasa setting ito actually ng College of St. Benil. Ang kausap ko mga estudyante, hindi ako nagpi-press conference. Hindi international community ang nakikinig sa akin. So, yun ang naging dahilan. Kaya nung nakaraang Friday, when I had another public event, ito naman yung SRAT-based event about foreign interference na event. Nagkaroon tuloy ako ng slide doon. Pero tinakpan ko na yung mukha. Ang sabi ko, baka magka-diplomatic protest ulit. Sorry, balikan ko yung mga trolls. Kasi ang laking factor nila sa pagbuo ng narrative. Di ba? May mga times na pinag-aaway kayo ng DFA, taken out of context. Paano po yung working relationship ninyo with DFA? Kasi may mga arguments na dapat hindi na kayo nagsasalita dyan, dapat DFA na yan. Paano po yung harmonious relationship ninyo with the DFA and other government agencies? Well, si Sir Bong Villanueva, he was actually chosen for the job. Itong spokesperson ngayon ng DFA because he came from the Philippine Coast Guard. And I have a tremendous respect para kay Sir Bong Villanueva, the DFA spokesperson for Maritime. And with regard to the Department of Foreign Affairs, we respect each other. No? Alam naman natin, we all have roles to play. Of course, the President has always been mentioning diplomacy is our priority in dealing with our differences with the People's Republic of China. So they have their own role to play. But in my case, for example, alam din naman ng DFA na I need to do this to create awareness para malaman ng ordinaryong Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng mga isang Pilipino, kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para tindigan ang ating karapatan. So for DFA, para sa akin, okay naman kami. Ngayon, how do we
make sure na hindi kami madadala sa mga naratibo na to ng mga calls. So, for Sir Bong, lagi kaming merong sit-down coffee conversation. Parang we are always on the same page. Especially kapag may mga insidente, of course, I need to seek counsel sa kanya. And lagi rin siyang involved pagdating sa mga information, pagdating sa West Philippines. Kasi yan sir, tayo mag-host. This year actually tayo yung host. No? For sure, mapag-uusapan itong issue natin sa West Philippine Sea. Ano yung mga expectations ninyo na issues na i-raise ng other countries? Para sa akin, ang paninindigan ni Secretary Tess Lazaro na magkaroon ng code of conduct is also our dream, no? And also our hope na dapat ma-priority talaga natin. And I support the DFA leadership na ma-realize itong code of conduct natin sa South China Sea. So, in terms of priority natin sa usapin sa pagiging host ng ASEAN, I think that's very important. There's a tingin mo, how far away from that code of conduct? Hindi mo masabi, merong nakikita nga time point para ma-aprobahin. Hindi natin masabi, sir, pero I'm very optimistic na sana matapos natin ito ngayon dahil tayo ang host ng ASEAN under, of course, the leadership of President Marcos. May bilateral na talks tayo with China, one of the events. Ano yung mga issues sir na i-discuss ninyo with them? Well, it's up to the DFA how they would navigate itong conversation with the People's Republic of China. But let me also take this opportunity, no? Na ang ugnayan natin sa China is not all about West Philippines. Binanggit na niya ni Pangulong Marcos, no? Na ang pakikipag-ugnayan natin sa China, hindi West Philippines ang totality dito. First, meron economic trade and investment, meron tayong tourism, madami tayong ugnayan. People, cultural exchanges, marami tayong pwedeng pag-usapan. And West Philippines is just one of those topics na pwede natin pag-usapan pagdating sa ugnayan natin sa People's Republic. Kasi maliban sa Amerika sir, na alyansa natin sir, gusto yung alyansa natin sa pagmasagaling ng Japan, Australia. Well, mas lumalalim, no, ang ating security engagement with other countries. Not just with Japan and Australia, ngayon meron pa tayong New Zealand, of course, the United Kingdom, Germany, France. Ang madaming mga bansa na ngayon under President Marcos ang mas nakikipag-ugnayan sa atin para sumama, for example, sa multilateral maritime coordinative activity. Ito yung nagpapadala sila ng kanilang mga warship at nakikipag-exercise sa atin sa West Philippine Sea. And besides from that, sinusuportahan din nila tayo pagdating sa ating capability. For example, the drones that we're using sa Coast Guard, some of those came from the Australian government and the German government supporting our capability. Ang sabitan ng tuwalya sa banyo na espesyal para sa mga kababaihan, lalo na sa hindi marunong mag-clean